Second Corinthians muna, chapter 5, verse 1. Ready, go. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to the things he had done, whether it be good or bad. So, dyan binanggit yung judgment seat of Christ. First Corinthians chapter 3, ito naman yung process. First Corinthians chapter 3, verse 9 to 15. Okay, basahin na lang natin ng sabay-sabay, no? Para lahat tayo nagbabasa at namnamin natin habang binabasa natin. Ready, go? For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I had laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For on which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, diniinan na tawag dito, sinecure ng Panginoon that we are saved. Okay? Maring pagdating mo doon sa langit, lahat ng nasunog, sabi pa rin, but he himself shall be saved. Pero, na-miss natin yung magandang event na ito. That someday there will be an event napaparangalan ng Panginoon sa judgment seat of Christ or the Bema judgment, paparangalan ng Panginoon lahat ng tunay na naglingkod. Amen? So pag-pray natin na lahat tayo, ang goal natin is lahat tayo merong reward. Amen? Okay? Siguro maganda kung Laloma Baptist Church sa hahatukot ng reward. Amen? So, yan ang pinaka-goal natin. Bakit tayo merong recruitment and enlistment Sunday. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami muli sa opportunity na kami po Panginoon na makapag-aral ng inyong salita. At dalayan ko po Panginoon na bigyan niyo po kami ng wisdom as we listen to your word. Dalayan ko po ang inyong Holy Spirit na magbigay po sa amin ng pangunawa, maunawaan namin Panginoon ang inyong salita. Truly po, ang bawat salita niyo po Panginoon is good for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. And I pray na mangyari po Panginoon ang nais niyo po Panginoon sa buhay po namin. At kung ano po yung purpose niyo po sa preaching ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat at kayo po Panginoon ang patuloy na manguna po sa mensahe namin maririnig. In Jesus I pray. Amen. Pwede na po tayo maupo. Okay, so every believer Sunday, so sabi dito, every believer someday we will appear before the judgment seat of Christ. Okay? Yung judgment seat of Christ is not a place of condemnation. Hindi ito condemnation, but makikita natin na ma-realize natin that we are saved by grace. Amen? So, dalawang klase kasi ng judgment na makikita natin pagdating ng sa future events. May tinatawag na white throne judgment, iba yung judgment seat of Christ. Ang nakakatakot yung white throne judgment. Ang white throne judgment, haharap ang Panginoon para doon sa mga taong nag-reject sa Panginoon at para sabihin sa kanila na sila'y karapat dapat pumunta sa impyerno because they rejected the Savior. Yan yung sa white throne judgment. And I think isa yan sa isang reason bakit sinabi ng Bible na someday papahiri ng Panginoon ang ating luha dahil pagkatapos kasi ng millennial reign mangyayari yung tinatawag na white throne judgment at doon sa time na yun isi-separate na totally. Makikita natin yung mga namatay na nauna hanggang sa pinakalas. Lahat ng nag-reject, even during sa mga yung nag-reject during the millennial reign ng Panginoon, kasi papa-experience ng Panginoon. By the way, mula sa panahon ni Adan hanggang sa millennial, merong opportunity ang tao to choose. Kaya si Adan nasa langit na, nasa paraiso na si Adan at Eva, pero binigyan sila ng opportunity na mag-choose.
Every dispensation makikita nyo. Iisang ano ng Panginoon. Kailangan mong manampalataya sa Panginoon. Pagdating sa millennial reign, lahat sila makaka-experience. Yung mga nag-survive during the tribulational years, meron pa rin silang natural body. Tayo meron ng glorified body. Pero yung may mga natural body, magkakaroon sila na makaka-experience sila ng reign of the Lord Jesus Christ for 1,000 years, and yet pagdating uli ng panahon ni Satan, paglabas ni Satan, marami pa ring madideceive si Satan. So bibigyan pa rin sila ng opportunity kung paano sila masave. But pagdating noon time na yun, iiyakan natin yung mga loved ones natin dahil makikita natin sa sobrang dami ng tao, sabi nga doon sa description sa Revelation, sa sobrang dami ng tao, I think isang bagay yan sa iiyakan natin because makikita natin kung paano sila masiseparate forever for the lake of fire. Tapos tayo mga saved is na patungo tayo sa eternity future na mayroong new heaven and new earth. So pero matagal pa yan sa millennial reign kasi meron pa tayong millennial reign. Kaya itong isang encouragement sa inyo. Huwag kayong masyadong, kumbaga inuubos nyo ang inyong oras at panahon sa 70 years na average life. Samantalang someday, makasama naman natin ang Panginoon for 1,000 years. Okay? Ako kung hindi ko napuntahan lahat, mapupuntahan ko sa 1,000 years. Maging matapat ka na lang someday. Maging matapat ka na lang ngayon para ma-experience mo someday. But pag-ukulan natin ng panahon is yung tinatawag na judgment seat of Christ. Now sa judgment seat of Christ, kakaiba ito sa white throne judgment. Kung ang white throne judgment, i-judge ng Panginoon yung mga laws, nakarapat dapat sa impyerno. Sa judgment seat of Christ, we are all saved. Tayo ay patungo sa langit. So hindi tayo i-condemn, but rather, makikita natin dito, yung pinaka-concentration ng Bema judgment is para tayo ay bigyan ng tinatawag na reward. Tingnan niyo mga ilang talata na nagpapatunay na kapag tayo ay ligtas, hindi na tayo kailangan kabahan. Anytime na mamatay tayo, alam natin kung saan na tayo patutungo. Amen? Thank God walang purgatory sa Bible. At thank God kapag ikaw ay saved, diretso ka sa langit. Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa Thessalonians. But tingnan niyo sa John chapter 5 verse 24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it is passed from death unto life. Nakita niyo yung word na kapag tayo ay saved na, bagamat maraming pumapasok sa isipan ko, kinokontrol ko yung sarili ko kasi kapag pinag-usapan natin future events, ang dami. But mag-concentrate lang tayo sa judgment seat of Christ. Kapag ikaw ay saved, meron ka ng eternal life. At hindi ka na raw dadaan sa any condemnation. Amen? We are passed from death unto life. So hindi na natin ma-experience yung kabayaran ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Yung dagat-dagatang apoy. Kaya hindi mo na ma-experience yan. Meron ka ng life. Okay? Romans chapter 5 verse 9, ang sabi dito, much more than being now justified by His blood. Tayo ay na-justify na, hinugasan na tayo ng dugo ng Panginoon. We shall be saved from wrath through Him. Yung wrath ng Panginoon, kaya nga naniniwala tayo na bago magkaroon ng tinatawag na tribulation, aalisin muna tayo ng Panginoon. By the way, nasa church age tayo ngayon. Ang pinakakatapusan ng church age, rapture. Okay? Bago pumasok ng tribulation, wala na yung church. Kaya wag na kayo mag-isip kung tatatakan ba kayo ng 666 o hindi. Dahil wala pa yung tatak, ang Antichrist magtatatak during the tribulation. Huwag niyong isipin na yung injection natin ng COVID is, yun yung 666, hindi. Ang tatak ilalagay dito sa ang injection dito. Okay? Parang, ibang ano yan. At wala na tayo during the time ng Antichrist, ng tribulation. Okay? Kasi hindi tayo subject unto wrath because we are justified by His blood. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Nakita niyo yung word na wrath dyan? Hindi natin ma-experience yung galit ng Diyos. At ipapakita niya, sino sa inyo binasa niyo yung Revelation na tatakot kayo sa mangyayari? Yun yung wrath to come. Yun yung mga set of judgment, yung vials, trumpet, yun yung pinaka na yan. Okay? Pero hindi tayo kasama doon.
Kasi during tribulation, meron tayong ira-rapture tayo ng Panginoon dahil pagdating dito, Pastor, sino nang gagawa ng ginagawa natin? Pagdating ng tribulation, ang church wala na, ang papasok na magiging witness is the 144,000 Jew na sinelyohan ng Panginoon. Lahat yan ay mga Hudyo na merong kakaibang kakaibang tapang katulad ng tapang ni Peter, ni Paul, pero sabi nga sa Bible, mamamatay sila as a martyr. Okay? Pero hindi yun ang pinaka-topic natin. Judgment seat of Christ lang ako muna, no? Okay? Natitempa ko na umikot-ikot tayo sa ano. Yung sa judgment of the believers, so wala tayong condemnation. Ang Bema judgment, nang kinikwento ito ni Apostle Paul, yung tinutukoy na judgment seat of Christ, parang tinutukoy niya yung tinatawag na Bema judgment. Ang Bema judgment ganito, ito yung panahon na kung saan yung mga athletes, lahat ng mga merong naging yung mga naging tawag dito yung nagtagumpay sila, ang gagawin nila, ilalagay sila sa stage, tapos lalagyan sila ng yung dahon, yung laurel wreaths na nilalagay dito, para pagpapakita na pagpapaano na in-award sila. Yun yung pinaka-symbolism ng Bema judgment. So it is more on crown, not condemnation. Amen? So it is a time na during the judgment seat of Christ, ito yung time na ititest tayo ng Panginoon lahat ng ginawa natin. At ang sabi ng Panginoon, ang simula niya, ang foundation is the work of the Lord Jesus Christ. At lahat na magdadagdag doon, ibig sabihin, lahat ng work natin dapat nakabase sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero ang ilalagay daw natin doon, ang nangyayari daw dito is, may ilalagay daw natin doon yung gold, silver, wood, precious stone, wood, hay, and stubble. So yun yung mga makikita natin At i-test ito ng Panginoon. Ngayon, kapag yung ginawa natin na natili, okay? Kapag nilagay sa apoy yung gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, anong mangyayari? May masusunog, merong hindi masusunog. Ano yung masusunog? Lahat ng wood, hay, saka stubble. Kahit na gaano katigas ang wood, kahit na gaano katibay ang wood, kapag yan nilagay sa apoy, masusunog. Pero ang gold, hindi masusunog. Magme-melt ang gold, pero gold pa rin. Ang silver, magme-melt, pero silver pa rin. Ang precious stone, hindi masisira. Precious stone is kaya niyang isa ng ang heat. Kaya nga, kung sino yung may mga gagawin. So paglilingkod natin, someday, ito yung itsura natin, yung sinasabi natin na silver, yung gold, silver, precious stone, hay, wood, and stubble, yan yung mga works natin. Lahat ng ginagawa natin. Lahat ng ginawa natin magmula nang tayo ay na-save. Amen? Sino dito na-save na 10 years na? 10 years ka nang save. Taas ang kamay. Okay? Sino dito kasi save pa lang, 1 year pa lang? Taas ang kamay. Yun. Sino dito kasi save pa lang ng within 5 years pa lang? 5 years. Meron ba dito na save ng 5 years? Sino dito na save ng 10 years pa lang? Okay? 10 years pa lang na save. Sino dito 100 years nang na save? Okay? Meron dito mga 10 years na, 20 years na, 30 years. Ako 31 years. Okay? Siguro may mga iba dito na mayroong 40 years nang na save. 50. Meron ba dito na save na ng 50 years? Okay? Yung haba ng years na ikaw ay naligtas. Pero listen, magmula nang na-save ka, lahat ng gagawin mo, iti-test ng Panginoon. Okay? Iti-test ng Panginoon. Now, punta tayo dito sa natin. Simple lang naman yung message. So, 3 points ito, pero parang 2 points lang. Amen? Okay? Number 1, madalas yung wood, stay, stubble, they are bulky but not valuable. Okay? Yang na yan, di ba? Makita nyo ang dayami? Subukan mo yan na sunugin. Anong mangyayari dyan? Wala yan. Magiging yan, parang, alam mo, matawag dito, parang lahat yung bulk na yan, mawawala yan. Ganon din ang wood. Ganon din ang stubble. So yung wood, hay, stubble is bulky in nature, but when kapag nag-go through sa fire and it burn, it is good for nothing. Ibig sabihin, kapag yan ang service natin, ibig sabihin, someday kapag ang service mo, bulky nga. Para bang ang dami mong ginagawa, pero wala namang hindi natin nagawa ng tama. Pagdating sa judgment seat, sayang. Amen? Amen? So hindi ito paramihan ang ginagawa.
Ang mahalaga dito is ginagawa ba natin ng tama? So ano yung mga tinatawag natin na wood, hay, stubble? Ano itong mga bulky but not valuable someday sa harapan ng Panginoon? Mga 5 bagay. No? Number 1, yung under that is service done for human praise. Kapag tayo ay nag-serve because we want human praise, okay? Pag nag-ano tayo, halimbawa, kahit nag-ano ginagawa mo, pero ang pinakagusto mo lang para palakpakan ka, para purihin ka ng tao, sabihin ko sa iyo, pagdating sa langit, sunog yan. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 1 and 2, Matthew chapter 6 verse 1 and 2, take heed that you do your alms before men. Okay, mag-ingat tayo na kapag tayo ay nagbibigay, sa pagbibigay o kaya anumang ginagawa natin to be seen of them. Yung bang gagawin lang natin para makita. Gagawin lang natin para, tawag dito, mapuri tayo. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. So lahat ng ginagawa natin na para sa praise ng ang tao, sabi ng Biblia, hindi tayo bibigyan ng Father na reward. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound the trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have the reward. Yung reward dito na hindi yung reward na ibibigay sa'yo na ibig sabihin, iba yung matatanggap mo kasi negative na yung yung kikita natin dito na Ang tunay na reward is kapag meron tayong ginawa na merong yung may value. Okay? Huwag natin gagawin, halimbawa, magbibigay tayo ng check. Eto ang bibigay ko ganito kalaki. Pag binigay mo yun, tapos pinakita mo sa tao, tapos mo lang din. Tapos may trumpet ka pa, tatadan. Magbibigay na si ganito. Okay? O kaya may gagawin tayo na hindi ganun yung Sabi nga kung natin dito, hindi dapat for the praise of men. Pag nagbibigay tayo, may gagawin tayo kahit hindi ka nakikita, kahit hindi ka na-appreciate, kahit hindi, alam niyo yung bang gagawin mo isang bagay kahit walang makakapansin sa'yo. Okay? Yung gagawin natin is hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Sa John chapter 12 verse 43, sabi dito, for they love the praise of men more than the praise of God. Okay? Maraming tao ngayon na nasa sa mundo ganyan sila sa mundo. They want the praise of men, but they don't want the praise of God. Gusto nilang may taas. Pero sa Christian life, pag ganyan ang ating service, then pagdating sa harapan ng Diyos, ang ating service is bulky but not valuable. Masusunog rin lang. Sayang rin lang, amen? Sana kung may ginawa ka na, tutuhanin mo na kasi. Amen? Yung nasa puso na para merong reward. Okay? So, first is service done for human praise. Number 2, service without love. Yung nag-serve ka pero hindi ka naman motivated by love. Okay? Alam niyo, kahit na gaano kalaki ang ginagawa natin, kahit gaano katindi ang sacrifice natin, without love na ginagawa mo yan. Ang sabi pa rin sa Bible, yung service na yan is bulky but not valuable. Tingnan yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3. And though I bestow all my goods, kahit ibigay ko lahat ng aking mga pag-aari, to feed the poor, and though I give my body to be burned. Grabe, no? Sino sa inyo gusto nyong gawin niya? Sige, ako na lang magsasacrifice, sunugin ko na lang yung sarili ko. Kahit na sunugin mo daw yung sarili mo. And have not charity. Pag may ginawa ka at hindi mo ginawa yun dahil mahal mo ang Panginoon, pag may ginawa ka pero hindi ka na-move ng compassion sa loss, it profited me nothing. Amen? So ibig sabihin kahit gaano katindi, Pastor, kahit gaano katinding ginawa natin, yes, kapag walang love, alam niyo ang tunay na pag-ibig, kahit yan, sabi nga ni Apostle Paul the more I love, yung sinabi niya, the more I love thee, the less I be loved. Kahit na the more na pinapakita niya ng pag-ibig niya, walang bumabalik sa kanya, pero sabi niya pa rin, ginagawa niya pa rin out of love Why? Because someday, pagdating doon sa langit, mahalaga na may ginawa ka out of love. Out of compassion.
Third is service done out of duty or obligation. Okay? Sino sa atin, tingnan niyo to, no? Sino sa atin ginagawa natin isang bagay dahil duty lang? Okay? Bible college, kung isa mahirap na ano, no? Dahil ang daming requirements, no? Devotion, ano pa? Okay? Inanuhan ko na nga yung mga ladies, grabe yung mga ladies. Anong oras pa lang? 3 o'clock pa lang yata na gising na. Sabi ko, wag naman masyadong ganun. 3 o'clock pa lang gising na sila, nagpipray, tapos mamaya, ano yung gagawin? Devotion pa, tapos meron pang group devotion. Grabe, napaka-spiritual. Tapos yung mga lalaki. Nagdi-devotion naman. Grabe yung mga babae na ano. Pero wag namang masyadong ganun kaaga na kailangan matulog din kayo. Dapat may tulog din kayo mga 6 to 7 hours. Okay? Pero isang bagay na ano natin, kahit nag-aano yung lahat ng ginagawa mo, if it is done out of duty, dahil trabaho mo, it is done out of ritual, it is done out of habit. Alam nyo, kapag walang walang ano yan, yung walang heart devotion, it will be empty. Sana kapag may ginagawa tayo, we are doing it out of compassion. Kasi maraming mga tao, tingnan nyo sa Matthew chapter 15 verse 8. Sa Matthew chapter 15 verse 8, ang sabi dito, "These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Alam nyo, madaling mag-worship sa Panginoon by lips. Madaling kumilos by hands. Walang masama na may ginagawa tayo by lips, may ginagawa tayo by our hands, things na ginagawa natin, pero alam ng Diyos kung ano yung heart mo. Nasaan ang heart mo? Yung heart mo ba ay nasa Panginoon? Kasi once ng heart mo wala sa Panginoon, kahit yung ginagawa mong mga, sabihin na natin, "Pastor, ang dami ko ng sacrifice," ha? Yes. Maaring marami kang sacrifice. Maari kang ginawa, pero without love, without ano, yung tinatawag mo yung heart is wala sa Panginoon, wala yung heart mo sa Panginoon, then ang tendency, it will be nothing. Alam mo yun, yung pagdating natin doon sa langit, o ilabas na yung gawa ni Ramil, no? Kapag nilabas doon at ang daming, makikita ko, ang daming wood, magadaming hay, madaming stubble, kahit na gaano karami, pag nakita ko yun, sabi ko, wala. Ubus yan. Amen? Ang nakakaano dito, kung ano pa yung bulky, di ba, nakakita na kayo ng dayami? Magandang dayami yan sa ibang bansa. Yung gusto yung dayami sa Pilipinas. Sino sa inyo nakakita ng iniipon yung dayami kasi pinapakain sa baka? Okay? Di ba yun to yung dayami, lalagyan nila na isang pole na gano'n, tapos ibabagsak nila doon, tapos ano yun? Pag naglalaro kami doon, bagamat parang yun ang foam namin no? Sarap maglaro, pero pagkatapos doon, kamutan ang katinon. Kaya maliligo ka, talagang may kamot ka, ang kati-kati nun. Okay? Pero bagsakan kami doon, magbabagsakan kayo doon, very ano yan, kasi walang ano yan Kahit na gaano nga kalaki kataas yan, pagka nahulog ka yan, halos didikit ka pa rin sa sa floor. Halos walang ano yan. At once na sinunog yan, ilang minuto lang, sunog lahat yan. Okay? Ang pinakamatibay lang sa lahat ng binanggit sa tatlo, yung wood. Pero ang problema sa wood, ubos pa rin. Nakukuha niyo ibig kong sabihin, sometimes, maganda may ginagawa tayo sa church. Maganda meron tayong ministry sa church, pero maganda ilagay mo na yung puso mo sa ministry na ginagawa mo. Maganda na nandun yung heart mo, yung gagawin mo to, "Lord, I'm doing it hindi para sa tao, gagawin ko to para sa iyo. Lord, kahit walang makakita, kahit hindi ma-appreciate ang aking ginagawa, I'll just do it for you." May reward yan. May mga ginagawa tayong service focus on self-interest and self-gain. Alam yung pag nagsaserve tayo na nang nangyayari is, ang ginagawa natin is para may pabalik sa atin. By the way, pag nagbibigay tayo, maraming pangako ang Panginoon that He will supply all our need. Maraming pangako ang Panginoon na magbibless siya. He will open the windows of heaven.
But what if may one time na hindi mo ma-experience yung blessing na yun? At ititest ka ng Panginoon na marami kang ginawa, marami kang sinacrifice, pero ang Panginoon hindi magbibigay. Ano kaya magiging reaction natin? Okay? Ang sabi nga na isang mangangaral, huwag tayong nagbibigay na para bang nagbibigay tayo, para bang negosyo ba? The more na maglalagay ako, the more na maraming tubo. Okay? Mas matindi yung iba eh. Para daw nagsusugal. Tinataya ba? Tapos gusto nilang, hindi ganun ang giving. Hindi ganun ang sacrifice. Hindi ganun yung O hindi natin iniisip yung pabalik. Ang inaano natin dito is, Lord, gusto ko maging pero ang Panginoon hindi mo mapipigilan mag-bless. But you are not doing it because of blessing. But because gusto mong i-worship ang Panginoon. Okay? May mga things na kailangan natin na kung gagawin natin isang bagay na kung gagawin natin ito, gawin natin ng meron tayong dito yung gusto natin na hindi para sa sarili natin. Sometimes we want wealth, we want position, we want reputation. At hindi ito yung isang bagay na inaano rin natin na wala namang yung kuminsan inisip nila sa amin, lalong-lalong sa amin na grupo na kapag nagpipreach daw kami, parang hinuhusgahan yung mga missionaries. Hindi namin hinuhusgahan. Ang sinasabi lang namin, sana kapag tatanggap din kayo ng support, sana hindi kayo nakadepende sa support, nakatingin kayo sa gagawin ninyo as a missionary. Kasi nakakalungkot ngayon, noon maraming ayaw magpastor. Bakit ayaw nilang magpastor? Kasi wala namang pera. Ngayon makikita nila mga pastor, ang gaganda na ng mga nangyayari sa mga pastor, gusto na nilang magpastor. Hindi tayo nagpapastor para magkaroon ng self-gain. Kaya nga pag pumasok ka sa ministry, imagine mo yung salary ko noon nang nasa education ako, meron akong 13,500, meron akong tutorial, kaya kong kumita ng almost 20,000 a month. Tapos pagdating sa church, nung naging worker ako ng Laloma Baptist Church, 350 a week. Sister Sally, ikaw pa yung secretary that time? 350 a week. Merong tithes, may paid promise, merong building. Okay? At ang ano na lang namin, mukha lang kaming mayayaman pag Sunday night. Kasi once na natanggap namin yung allowance ng Sunday night, diretso ng Burger King. Kasi yung Burger King, unlimited soft drinks. So, order lang kami ng burger, tapos yung soft drinks, babanatan namin. Kaya, yung Burger King, hindi na nila ginawa yung unlimited soft drinks. Siguro dahil sa mga taga worker ng Laloma. Ay, grabe. Siguro ilang soft drinks na balik yan, 5 beses, 6 na beses. Tapos, iuwi mo pa yung yung burger mo, hindi mo kinain. Ano na yung time na yon? Hindi na yung tinitingnan yung time yung thing na nawala sa amin. Kapag nag-sacrifice ka sa Panginoon, maganda pa rin yung pag nag-sacrifice ka, nag-surrender ka sa Panginoon, meron kang sacrifice. Because hindi ka nakatingin sa bagay na ibibigay sa'yo ng Panginoon, hindi self-interest, hindi self-gain. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ang sabi dito, lay not of yourself treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Dito sa lupang treasures natin, merong isang tao na nag-ipon, ilang umabot yung kanyang ipon ng 20,000. Pero dahil puro papel yung kanyang ipon, tapos hindi niya tinitignan, inubos ng anay. Amen? Sayang, no? Kaya mas maganda, barya na lang para hindi maanay. Amen? 20 pesos, no? Pero kahit na meron kang pwedeng manakaw, pwedeng mawala. Pero sabi dito sa verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust nor that corrupt, and where thieves do not break through, nor steal, for where your treasure is, there your heart be also. Yung treasure mo, kung nasaan yung treasure mo, nandun ang heart mo. If you are sacrificing for the Lord, someday may reward yan. If you are doing something, if you are giving your time, if you are giving your talent,
Everything na inaano mo, meron kang ginagawang. Ako nagpapasalamat. Merong isang member sa church na sabi niya, Pastor, wala naman akong gagawin for several weeks. Pwede bang bigyan mo ako ng gagawin ko sa church? Sabi ko, nagulat ako doon kasi first time kong nag-isip tuloy ako ng gagawin kung anong pwede kong ipagawa. Pero magandang yun. Na kapag meron kang opportunity to serve, just serve. Ibigay mo yung pinaka-best na nandun yung heart mo. Wala kang ibang iniisip kundi glorify ang Panginoon. Meron niyang reward. Mamaya titignan natin yung little but valuable. Number 5, last is service done without obedience. Okay? Pwede tayong mag-serve because of human praise. Tapos, nagsaserve tayo pero walang love, out of duty, focus on the self-interest. And sometimes ito, pwede tayong mag-serve pero hindi tayo obedient. Okay? Pwedeng, alam nyo, bilang sa mga bata, sa mga anak natin, pwede silang maghugas ng pinggan, pero yung padabog ba? Yung bang, dahil padabog, ang daming nabawasan na pinggan, amen? Pwede mong hugasan yan. Pwede kang magwalis. Pwede kang maglinis. Pwede mong marami kang gagawin. But without obedience, wala pa ring reward. Ganon din sa church. Ganon din sa ministry. Once na meron tayong ginagawa pero hindi tayo sumusunod, ineffective lahat ng ginagawa natin kahit gaano ka-extensive ang ginagawa mo. Parang yan Nakakita na kayo ng taong pilit na itulak yung pader? Sige, halimbawa, yung pader na to, sino yung malaking katawan dito? Halimbawa sa Israel. Malaki ba yung katawan? Okay? Ibigay mo ang pinaka-best mo, Israel, itulak mo yung pader na yan. Yung lahat na mo, itulak mo yan. Kahit itulak mo na itulak yan, kung hindi yan mag-move, useless. Amen? Parang ganun din sa ating pagsuserve. Kahit na nagsuserve tayo, pero hindi tayo nagsuserve out of obedient heart, hindi rin tayo be-blessed. 1 Samuel chapter 15 verse 22. And Samuel said, ano sabi ni Samuel? Had the Lord had great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. So gusto ng Panginoon kapag nagsuserve tayo is out of obedience. Amen? Amen? So everything na ginagawa natin, itong mga to na binanggit ko, at marami pang mga iba, kapag hindi totoo, o kaya ginagawa mo just to show off, alam nyo ang tendency lahat yan, wood, hay, stubble. Masusunog. Useless. Kung magano tayo, tingnan nyo yung pangalawa. Interestingly, nakakatuwa ito, no? Kung sino yung bulky, walang saysay. Pero, gaano kalaki ang gold? Ang liit, no? Magkano ngayon ang 1 kilong gold? Kano 1 kilong gold ngayon? Sino bang may updated dito ngayon? Ha? Wala nga Isang gramo, magkano? Okay? Imagine mo, sing-sing lang, hikaw lang kapag tunay yan. Okay? Kung tunay yung hikaw mo, tunay yung sing-sing mo, tunay yung bracelet mo, ang lilit lang yan. Ang lilit. Okay? Di ba pag tunay ang hikaw, umabot ng mga around, anong pinakamahal na hikaw? Si Sir Lucy. Wala si Brother Ding Pag yung hindi second hand, yung bibilin talaga na merong bang abot ng 20,000, 30,000 sa hikaw? Ha? Million? Oh. Imagine mo, meron palang million na hikaw lang. So, ibig sabihin, kapag 20,000, hindi pa ganun kataas yung gramo nun. Hindi pa ganun kataas yung carats. Pero, imagine mo yun, napakaliit, pero maabot ng milyon. Yung sing-sing aabot ng gano'ng karami. Lalong-lalo na bracelet, necklace. Ang liliit nito. Kung sino yung bulky, walang pag sunog. Pero yung hinahanap ng Panginoon, kahit maliliit, pero kahit ganun kaliit, grabe naman yung value.
Ang taas ng value ng silver, ang taas ng value especially ng gold. Ang taas ng value ng mga precious stones. At ang diamond ang pinakaano na precious stones. Maliliit lang sila and yet they are valuable. Sa work natin, kung may gagawin tayong work, hangadin mo na yung work mo ay katulad ng silver, gold, precious stones. Maliit pero valuable. Amen? So ano ba yung mga maliliit na valuable? Ito yung maliliit na hindi natin napapansin pero valuable sa harapan ng Panginoon. Any service out of love and compassion is gold, silver, and precious stones sa harapan ng Panginoon. Kapag may ginawa kang simpleng bagay, sasabihin mo, Pastor, ang liit lang nito, nagbantay lang ako ng bata. Yes, nagbantay ka ng bata, pero may love and compassion. Pastor, nagturo lang ako ng extension class o nag-memory verse, but out of love and compassion, sabihin ko sa inyo, maliit yan na bagay. Pero pag tinignan ng Panginoon yan, hindi maliit yan. Maliit, maaaring maliit, pero very valuable because you have done it out of compassion and love. Naglinis ka ng CR out of compassion and love. Amen? Amen? May ginawa ka dito sa church, everything na gagawin natin dito, once na ginawa natin out of love. Pastor, kahit sintonato yung boses ko sa choir, yes, kung ginawa mo yun out of love, hindi ka naman tinanong ng Panginoon na, yung parts mo, soprano, alto, tenor, bass, hindi ka tatanungin ng Panginoon. Sabihin natin, Pastor, yun lang ginawa ko na yun. Yes, out of love and compassion, parang gold yan. Okay, every service na gagawin mo out of love and compassion, sabihin ko sa inyo, kala nyo maliit, pero once na ginawa mo ng buong puso yan sa Panginoon, ang tingin ng Panginoon yan, gold, silver, and precious stone. Baka nga magugulat tayo pagdating natin sa langit, kung sino yung tahimik. Alam niyo yun? Kung sino yung akala natin na walang ginagawa, pero may ginagawa pala out of love and compassion, baka magulat pa tayo. Makikita mo, dalhin dito yung kay Aaron. Tapos ang liit lang na ilalagay ng Panginoon. Ang liit lang, no? Yung pala yung laman nun, gold, precious stones, and silver. Pag dinaan sa apoy, may iwan. Kaysa naman, napakalaki pero walang naiwan. Pastor, nagluto lang ako. Yes, out of love and compassion. Any ministry out of love and compassion, meron yan. Tingnan nyo ang Matthew chapter 25 verse 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren. Yung pinakamalist ng brethren niya, kahit na sino, basta brethren ng hari, pag may ginawa ka para sa tao na yan, ye have done it unto me. Kaya alam nyo kapag meron kayong just for example lang, no, meron kayong dinidisciple out of compassion and love, meron kayong wini-witnessan out of compassion and love, meron kayong gagawin na lahat ng nasa isipan nyo is because you love souls, lahat ng ministry na sa church, ang pinaka-goal is to witness, sabihin ko sa inyo, lahat tayo may reward. Pag ganun ang gagawin natin. Amen? Sabi niya nga sa Mark chapter 6 verse 34, and Jesus when He came out, He saw much people and was moved with compassion toward them. Ang gusto lang ng Panginoon ganito, every time na may gagawin ka, you need to do it out of compassion and love. So kung may gagawin na rin lang tayo, gawin na natin sa puso natin na may pag-ibig. Okay, nandito si Sister Flor. Nandito ba si Sister Flor? Yan si Sister Flor. Merong inawit si Sister Flor, sana awitin niya ulit. Sister Flor, naalala niya, inawit niyo na yung my house is filled, but my house is full, but my field is empty. Inawit ni Sister Flor yun sa Alcala. Hindi ko alam kung anong taon na yun. Basta inawit ni Sister Flor yun. Tapos yung awit ni Sister Flor, parang nanginginig yung boses. Hindi dahil gusto niyang mag-vibrato na Nakikita ko yung kanyang ugat na nang ginaawit niya yun. Pero habang inaawit niya yun, hindi ko nakita yung ganda ng boses niya kundi
Alam isang bagay na naano ko doon, yun yung nag-cause sa akin na mag-surrender sa ministry. Dahil nakita ko yung habang inaawit niya yon, yung buhay niya sa missionary, na abrang nakikita niya dumadami yung mga miyembro sa church. We enjoy we enjoy the fellowship in the church, pero wala nang gaanong lumalabas. Yun yung naging courage sa akin na mag-forward. Sabi ko nga, ang tagal na nun, pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin kung paanong inawit yun. Why? Because everything na gagawin nyo out of love. Kahit sa tingin nyo, hindi nyo na-hit yung note, hindi nyo as long as you do it out of love, may reward. Pag nagsundo kayo ng bata, I salute yung mga nagsusundo ng bata na alam nyo, may mga ibang nagsundo ng bata sa church para maunawaan nyo lang pagsusundo ng bata. Sometimes pag sinundo nila yung mga bata, hindi nyo alam, hindi nyo gusto yung amoy. At may mga workers tayo na ganito talaga ginawa. Pinaliguan nila yung bata bago dalhin sa church. Makikita nyo yung marka pa ng kanyang sipon sa mukha. Tapos pinaliguan nila yon. Dadali lang dito sa church. Yung ginagawa ng mga member, ginagawa nila, Brother Stephen, doon sa, yung isang member natin na nasa wheelchair, binababa from what floor? Fifth floor, binababa siya. Tapos dadalhin dito sa church, tapos iakit uli siya. Whatever thing na gagawin mo, at sana kung gagawin mo na rin yan, gawin mo out of compassion. Merong reward. Kahit na simpleng nag-drive ka lang, kahit simpleng nag-encourage ka lang, kumamay ka, pero meron kang compassion at na pag nakikipagkamay ka, ikaw yung klase ng tao na pag nakipagkamay ka, lahat pati mga bisita para nang-encourage sa mukha mo dahil may compassion yung mukha mo. Grabe, no? Alam niyo yun? Merong yan, may reward. Number 2, faithful service in little things. Kapag tayo ay faithful sa service natin kahit sa little things, listen, maraming ministry hindi nagiging blessing at hindi alam niyo bakit? Because of lack of faithfulness. Any ministry kapag hindi faithful, ang tendency, hindi natin na ibibigay yung best kapag hindi tayo faithful in little things. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa Luke chapter 16 verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is also unjust in much. In other words, kang isang tao na faithful sa maliit, magiging faithful yan sa malaki. Kaya nga gusto ng Panginoon kapag nagsuserve tayo, we need to serve out of faithfulness sa little things na ginagawa natin. Hindi ito palakihan ng size ng task. Hindi ito sa hindi ito sa position, hindi ito sa kahit gaano kaliit, as long as you are doing it faithfully. Remember yung isang lalaki? Yung isang lalaki na hindi marunong mag-witness, pero nang ginawa niya, nagbibigay lang siya ng gospel tract doon sa part ng Australia. Naalala niyo yung kwento na yon? Faithfully, nagbibigay lang siya ng tracts. Wala siyang ginagawa. Just to give tracts. Several people na saved because of that person. Because he is faithfully giving tracts. Kahit na paulit-ulit mo palang ginagawang isang bagay, hanggat hindi ka nagsasawa faithfully. Ang problema natin ganito, pag madali ka magsawa. Amen? Alam niyo, maganda kapag may gagawin tayo sa Panginoon, Lord, hanggang kamatayan na to. Kung hindi ka ng Panginoon, ipopromote sa ibang basta may ginagawa ka palagi, maging busy ka. Even little things. Ang tinitingnan ng Panginoon is your faithfulness, not the task. Your faithfulness. Alam nyo, pwedeng may tumalo, kahit kami mga pastor, akala nyo kami ang pinakamaraming reward sa langit. Baka pagdating natin sa langit, hindi pastor ang pinakamarami. Sabi ko nga, ulitin ko, baka may mga silent people in the church that they are doing it faithfully out of love. Sabihin ko sa iyo, baka magulat tayo. Pagdating natin sa langit, mas marami silang reward. Amen? Amen? Kaya nga, useless din yung ginagawa kong pagpipreach kung hindi ako mag-witness.
Useless yung ginagawa kong pagpipreach kung wala din akong gagawin na faithfully na ginagawa ito. Kung hindi ko ito gagawin faithfully. That's why mahalaga ito eh. Sometimes nire-remind tayo ng Panginoon, even during the time na bigat ka na or discouraged ka, just be faithful. Amen? Just be faithful. Sometimes parang mabigat na yung instrument, just be faithful. Sometimes parang ang hirap na magdala ng tao sa church, just be faithful. Hindi ito paramihan ang nadadala sa church. Just be faithful. Maging faithful lang tayo na ginagawa isang bagay. I-reward tayo ng Panginoon. Another thing, service done in secret. Ibig sabihin, yung mga service natin na ginagawa natin na hindi natin gustong ipakita sa tao. Kasi hindi naman natin gustong i-please ng tao. Matthew chapter 6 verse 3, "But when thou doest thy alms, let not thy left hand know what is thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly." May mga things na kailangan natin. Sa amin, kung siguro kung ang pinaka-purpose mo is to encourage some people, bakit mo sinasabi? Sa akin bilang pastor, kailangan ko itaas palaging offering ko. Para alam ninyo na nag-offering ako. Kasi marami hindi nag-offering. Alam niyo ba, sa sambuhan ko nagulat ako. Sabi ko kasi tinuruan ko sila kung paano magbigay yung paano niyo maturuan yung mga member na mag-sacrifice sa giving. Nagulat ako na mayroon palang mga pastor na hindi pala nagta-tithes. Kasi papunta din daw sa kanila yung tithes. Hindi na lang daw magta-tithes. Sabi ko, paano mo tuturuan mag-tithes kung ikaw mismo hindi marunong mag-tithes? Paano mo tuturuan mag-sacrifice kung ikaw mismo hindi marunong mag-sacrifice? Pero meron pala mga ganong klase na kaisipan. Pero isang bagay na kailangan natin gawin, sabi ko nga, sometimes kailangan lang natin sabihin, not to brag, but to set an example. Pero gawin natin ito. Kahit anong ginagawa natin, gawin natin ito not to please somebody, but to please the Lord. Every time na may gagawin tayo, to please the Lord. And last is small giving, but great sacrifices. Small giving but great sacrifices made with joy. Sa Mark chapter 12 verse 41, di ba umupo ang Panginoon against the treasury, tinitignan niya yung treasury, behold, sabi niya dito, people cast money into the treasury. Nakita niya yung treasury, nagbibigay sila. And many that were rich cast in much. And there came poor widow. Yung may mga rich, ang dami na kanyang binibigay, pero hindi yun ang tinignan ng Panginoon. And there came a certain poor widow, and she threw 2 mites, which make parting. Nagkaroon ng tunog kasi nga 2 mites lang. And he called unto his disciples and said unto them, verily I say unto you that this poor widow hath cast more than all they that have cast into the treasury. Sabi niya, ang daming nagbigay. Ang daming nagbigay ng marami, pero sabi niya, yung nagbigay ng maliit, treasure ng Panginoon kasi little yan, pero sa kanya, binigay niya na lahat. Alam nyo, kung matuturuan natin ang anak natin to sacrifice kahit nasa baon nila. Alam niyo yung mga estudyante natin, yung mga anak natin na they sacrifice yung kanilang soft drinks para lang makapagbigay. They sacrifice something na gano'n lang sila para makapagbigay. Sabihin ko sa inyo, someday merong reward sa langit. Kasi yung ginagawa natin na little things, but that is a great sacrifice on your part, may reward yan. So anong gusto mong klase ng bilang pagtatapos natin, anong klase ng gusto mong reward? The bulky, but without value? O yung little, with much value? Kung ang ipipiliin mo yung little with much value, then yung number 3, as a conclusion, you need to be faithful in little with little, or faithful to little with value. Maging faithful tayo sa maliliit na merong value. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 10, he that is faithful in that which is least is also faithful in that is much. Maging faithful tayo. Church, whatever ministry na ibibigay sa iyo ng Panginoon, maraming ministry doon. Okay? Maraming ministry na nakasulat. I pray mamili ka na kung saan magiging kang faithful.
Amen? Pastor, ano bang talent ko na ano? Ano bang talent mo na ano? Kung ang talent mo is magluto, dapat magluto ha, hindi kumain ha. Magluto. Okay? Yung mga gagawin mo yung pagluluto na talagang from the heart. Magiging kang faithful sa bagay na yan. Dahil ang sabi diyan sa may 1 Timothy chapter 1 verse 12, "And I thank God Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me," ano sabi sa Bible? He counted me faithful, putting me into the ministry. Alam yun, nang nilagay tayo ng Panginoon sa isang ministry, He counted you faithful. Pag nilalagay ka ng Panginoon sa isang ministry, He counted you faithful. Dapat isipin mo to. Ang Panginoon, nilagay niya yung pangalan niya sa iyo. Sa kanyang Ama sa Langit, this person will become faithful. Ang pinaka-goal ng Panginoon sa iyo is maging faithful into the ministry. Not just to have ministry, but to be faithful in your ministry. Paano din tayo maging faithful sa ministry para walang makano diyan? We need to guard our testimony. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, "If any man therefore purge himself from this, he shall be honored unto vessels, sanctified and meet for the master's use." Dapat ingatan natin yung sarili natin. Kasi kahit gaano tayo ka-faithful, kapag sinira natin yung sarili natin, mahirapan din tayo. Kaya maganda, ingatan natin faithfully, Lord, pag halimbawa, sabi nga sa Bible, kung nadapa ka, anong gawin mo? Anong gagawin niyo pag nadapa? Tayo ulit. Huwag kayong nadapa, tapos nilublob mo na talaga yung mukha mo doon sa ano. Dapat tumayo. Okay? Every time na ayusin mo yung sarili mo. Then, ayan mo ang Panginoon na mag-purge sa'yo. Ipaayos mo ang Panginoon, ang sarili mo sa Panginoon. Until sasay na maging kang worthy vessel, tapos maging faithful ka dyan. Just be faithful. Just be faithful. Alam niyo kung bakit tayo dapat maging faithful? Sabi ko nga, Matthew chapter 5 verse 16, ito yung pinaka-purpose ng lahat ng ministry. So that our light will shine before men. That our light should shine before men. Yung buhay natin magliwanag. Amen? At once na tayo nagsuserve faithfully, nagiging liwanag tayo, someday, at least hindi bulky yung ilalagay sa atin. Mas gusto kong kakarampot lang na garapon, pero precious stones. Kakarampot pero gold. Kakarampot pero silver. Kaysa naman napakarami isang truck pero dayami. Masusunog lang. Useless lang. So kapag may ginagawa tayo sa church, ginagawa tayo, paalala ito sa lahat sa atin, mula sa akin hanggang sa list members sa church. Kung may gagawin tayo, let's do it from the heart. Let's do it faithfully. Let's do it for the Lord's glory. Not to please man, but to please God. Let's do it out of love. Amen? At kapag ginawa natin yan, yung magla-light, yung magsashine tayo before men, alam niyo yung tendency, maraming masasave. Kaya nga, gusto kong ipaalala sa atin, every ministry, the main priority is winning souls. So kung kayo ay nasa music ministry, dapat nagwi-witness. Kung kayo ay nasa Sunday school, dapat nagwi-witness. Kung kayo ay nasa children ministry, nagwi-witness. Every ministry ng church. Simulan natin ito. At least magsimula tayo. Just to kung ikaw ay bagong mananampalataya, start giving out tracts faithfully. Giving out tracts faithfully. Kapag ikaw ay pagka medyo na-develop mo na nawala yung iya mo, okay? Share your testimony kung paano ka na-save. Then kapag ka na-share mo yung testimony, then sumama ka dun sa marunong mag-witness, tapos mag-start ka mag-witness. Amen? Okay? Tapos ang maganda, hindi ka lang naging nagso-soul winning, anong tendency? Nagdi-disciple ka. Okay? Di ba dinaanan natin yung anong tawag doon, yung source of light, saka yung your new life in Christ. Okay, ano nyo yun? Daanan mo yun, tapos i-share mo. Alam mo, mag-grow ka. Mag-grow ka.
No? Magano ka someday magano ka. Then start mo yan na 1 soul a week. Then mag-add ka na lang 2 souls a week. Okay? Tapos later on sabihin mo ganito na lang. Okay lang yung mic. Na ano lang ako doon sa mata ko kasi parang kumikilos yung mata ko mag-isa. Hindi ko alam yung anong tawag doon? Siguro sa pagod yung gaano siya. Pero at least meron kang gawing goal sa buhay mo. Sabihin ko sa iyo, ang sarap gumising na merong goal. Amen? Ang sarap gumising. John chapter 9 verse 4, bilang pagkatapos, banggitin natin ng sabay-sabay or basahin natin ng sabay-sabay ang John chapter 9 verse 4. Ready, go? I must work the works of him that sent me. While it is day, the night cometh, when no man can work. Let's work the works of him that sent us. Ano yun? Witnessing. Shine as a light. While it is day, habang buhay ka pa, habang umihinga ka pa, the night cometh. Okay? Pag nakita nyo na yung dalawang date sa buhay, pag nakakita ka na ng picture, black and white, tapos nawawala. Someday kapag makita mo yung mukha, yung picture mo, halimbawa yung pangalan ko, Ramilo Lalia, tapos date ng birthday, tapos meron ng pangalawang date, ano ibig sabihin nun? The night cometh. The night cometh when no man can work. Amen? The night cometh when no man can work. Iba-iba yung mga dinadaanan natin. Iba-iba yung bigat ng mga responsibility. At honestly speaking, personally sa akin, may mga times na parang medyo honestly, pwede kang physically magkaroon ka ng physical exhaustion. Things na pwede kang ma-discourage sa sobrang dami ng mga sunod-sunod na mga Pero alam nyo, hanggat humihinga ka, mag-serve ka lang faithfully. Hindi ko alam kung gaano katagal ang buhay natin, kung gaano kahaba yung bibigay ng Panginoon, kung gaano kaikli. But at least nag-serve tayo. Pagdating doon sa langit, meron tayong reward. Sa mga susunod na preaching, pag-uusapan natin yung reward. Pero gusto ko muna dito sa Judgment Seat of Christ. Anong gusto mong klase ng work? Bulky but without value? Or little but valuable? Kung pinili mo yung little but valuable, be faithful. Gawin mo faithfully ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. With heart, with love and compassion, with obedience, with fear sa Panginoon, with faithfulness, ibigay mo yung pinaka-best para sa Panginoon. So pwede tayong tumayo, karoon tayo ng panalangin, then after that, tayo po magkaroon lang ng short invitation. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Tonight, I pray na i-bless niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Na kung meron man po kaming ministry na sasalihan, Panginoon, Lord God, I pray na gawin namin ang pinaka-best. That we will do our part, Panginoon, na ilagay namin yung puso namin dito, Panginoon. Na gagawin namin ang best namin, Panginoon, just to be a blessing, Panginoon. At kung kinakailangan din po, nabantayan ang aming testimony, ingatan ang aming testimony, just to be a light. Lord God, napakahalaga po, Panginoon, to serve you with pure heart, to serve you with all our heart, to serve you with obedient heart, Panginoon, to serve you with faithfulness, para magkaroon kami, Panginoon, ng fruit someday. Lord, I pray na i-bless po ang aming invitation kay pang muitas pang muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin, but if God spoke to your heart, someday we will face the Lord face to face in the judgment seat of Christ. Hindi ko alam kung gaano karami yung ginawa natin. Ako naniniwala, sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako na may mga members sa church na baka higit pa ang inyong reward sa missionary. Baka higit pa ang inyong reward kaysa sa pastor. Baka higit pa ang inyong reward sa mga nasa full-time.
Depende kung nasa yung heart mo is nasa ginagawa mo. Sa mga naglilingkod kasama ko sa ministry, if you're doing something, do not just do it because this is a requirement or a duty. Basta na gawin natin ito from the heart. At kung meron man kayong gagawin na sacrifice, just do it faithfully, just do it for the Lord. Wala nang ibang because someday, tayo ay magiging precious stones. Yung ginagawa natin is like a precious stone, silver and gold with value. Little and yet valuable. Wag yung bulky but without value. Kaya sa pag-pray nyo na maging tayo sa mga ginagawa natin. And as long as God is giving us every day na life, church, sana paggising mo na umaga at binigyan ka ng buhay, sabihin mo sa Panginoon, Lord, maraming salamat, buhay pa ako. Ibig sabihin, hindi pa gabi, umaga pa. I can work the work of you habang binibigyan mo ako ng buhay. Huwag mo hintayin na mamatay ka na wala ka pang ginagawa. Just do something. Little things, little act, but from the heart, out of obedient heart, out of pure heart, out of love and compassion, someday may reward yan. Kung meron man sa atin na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kung hindi ka pa tiyak ng kaligtasan, pinag-uusapan natin dito yung pagdating dun sa langit na merong reward. Pero bago ka magkaroon ng reward na ganito, ang unang-unang gusto ng Panginoon sa'yo, maligtas. Kaya kung gusto mong maligtas, gusto mong magkaroon ng katiyakan at hindi ka maiiwan sa rapture, gusto mong makasama sa rapture dun sa langit, then tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas. Kung meron man sa atin na wala pang katiyakan ng kaligtasan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Especially sa mga bisita natin, kung wala ka pang katiyakan, taas mo lang ang kanang kamay mo. O maaring kung ikaw ay bisita, meron pupunta sa iyo. Siguro kung may mga bisita tayo, puntahan natin ang unang may stop. Tapos share lang natin yung patungkol sa salvation. Church, I pray na yung mga lesson na to, may mga lesson pa tayong dadaanan. Okay lang sa inyo, gusto nyo daanan natin itong mga na to, kasi maganda makita natin, ma-realize natin Sometimes nakatuon na tayo, nakalimutan natin, ang ganda pala ng programa ng Panginoon sa langit. So yung mga lesson na to is, mga message na to is something na, sana makita natin ito na, sometimes, marami kayong dinadaanan sa buhay nyo, na sometimes para bang suko ka na sa mga nangyayari sa buhay nyo. Tandaan nyo, may mas magandang plano. Kung hindi man tayo maging successful dito sa mundo, at least doon sa langit, meron tayong reward. Amen? Okay? At maybe pinapadaan tayo ng Panginoon in different situations. Pero for me, para sa akin, isang bagay na encouragement dito habang ginagawa ko yung message is, kagabi ginagawa ko, first time kong gumawa ng message na yung bang tinapos ko lahat ng mga messages ko gabi pa lang. Kasi sabi ko, hindi ako makatulog, hindi ako pagod na pagod ako because of sa maraming mga things na inasikaso at the same time sa DepEd. Siguro sa dami ng kape na ininom ko, hindi na ako makatulog. Sabi ko, gusto kong tapusin lahat. Then, nung natapos ko yung mga messages, encouragement na parang, Lord, ang pinakaano natin dito is to be faithful pa rin sa lahat ng mga ginagawa natin. Hindi tinitignan ng Panginoon gaano karaming ginawa mo, kundi gaano ka faithful ka sa ginagawa mo. At sapat na yon. Kaya nung nagawa ko yung mga messages, tulog ako. First time ko natulog ng Sunday na hanggang gumising ako ng yung 6:30, hindi ako ganun ng Sunday. 6:30 halos wala pag Saturday hanggang Sunday wala akong ganun tulog for the message. But that time natulog lang ako kasi tapos ko na. Pero tapos ko na dahil na-encourage na ako dun sa mga messages.
Pray na ito yung nagbibigay ng encouragement sa atin to do something for Him. Amen? Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, and that is also my desire, is lahat tayo, meron tayong reward pagdating doon sa langit. Okay? So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Papasalamat kami Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkalob niyo po sa amin. Maraming salamat po for strength na pinagkakalob niyo po, for wisdom, and even Panginoon sa mga provision na inyong ginagawa Panginoon. Maraming salamat po for giving us encouragement from your word, from your promises. And I pray Panginoon na muli, samahan niyo po kami Panginoon sa patuloy na mga ginagawa namin Panginoon. Something na magbigay sa amin ng encouragement that every time na kami po ay gigising, meron po kaming purpose to worship you, to serve you, na galing Panginoon sa tunay na motibo Panginoon sa aming pampuso para meron kaming tiyak na reward dyan sa langit. Lord, help us Panginoon na hindi bulky ang aming mga work without value. But Lord God, I pray that we will have little things with value, katulad ng stone or precious stone, silver, and gold. Tulungan niyo po Panginoon ng bawat mananampalataya ito pang i-desire namin. Nang gagawin namin Panginoon na paglilingkod ay mula sa aming puso. Para sa iyo lang at wala na pong iba. Palain niyo lahat ng gumawa ng pagpapasya. Bless po ang kabuuan ng Laloma Baptist Church as we have our enlistment and recruitment. Lahat kami Panginoon ay merong gagawing paglilingkod at gawin namin ito faithfully. Ito lang aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.